Madalas after masunugan ang isang area, after ilang araw, tatayuan ulit nila ng mga bahay. Pero dito, wala na. After masunugan, tinambakan na siya ng lupa. Dating ko lang to, dagat lang to eh. Ngayon, ito na siya. So dito rin pala yung daanan ng LRT1 Cavite Extension, papuntang Bacoor, Niyog. Kasama sa future natin itong LRT1 Cavite Extension hanggang dito sa may area ng Bacoor. Wala tayo sa may LRT Sukat Station, daan ng depot, all the way dito sa may area kung saan ito yung mga bahay na nasunugan. Alright guys, so update na tayo ngayon ng LRT1 Cavite Extension. So ito yung first phase na kasama sa binuksan. Simula sa Redemptorist hanggang sa Sukat. Napakaganda ng station dito. Dito rin na dinadrop off yung mga sasakay, tsaka yung mga parating pa lang dito, nag-advance booking na yan sila. Tulad nito, yung mga ride hailing app, para makakuha agad sila. So basically meron na rin kwan dito guys sa terminal, no? Yan, no? Ang dami ng mga taxi ngayon, kita mo yan, no? Yan yung mga electric vehicle, no? Dami na nga ganito guys, no? Tataas pa naman ang presyo ng mga fuel. So update tayo ngayon itong Karugtong. Diba yung huling update natin, meron nang ginagawa doon sa may area ng Bacoor naman. Marami ng mga demolish doon. Ito kasi yung inaabang talaga ng lahat kasi dapat matapos talaga to hanggang Bacoor, no? So dito guys, ito yung area ng Villar. Ang kanto, Villar City. Ito, meron na palang bagong ads, oh. For lease, more than a lifestyle. Villar Land. So guys, update lang tayo. Most likely daw dito dadaan yan, kita may mga bakating lote. Kasi doon sa may footbridge may nakapaskil na doon na hindi gigabayin yung C5 flyover. Sayang nga naman, di ba? Kagagawa lang. Ito yung Villar Sipago, parang ito yung stopover. Yung mga galing Las Piñas papasok na ng Metro Manila. Maraming mga kapehan dyan, restaurant, fast food. Nasira na. This is to the alignment of LRT1 South Cavite Extension Project from C5 Extension Road, crossing Zapote River to connect Zapote. Ayan na. So crossing Zapote River. So ito guys, napunta na tayo ng depot area. Alright guys, so update tayo dito. Yan po yung depot ng LRT. At ngayon sementado na pala itong ano, ginawa nilang parang tulay. Alright, so nandito na tayo. Ito yung mga motorista pagka-exit ng kanto Cavitex. Tapos yung area naman ng daan ng train kabayan dito no? Napapuntang Bacoor, tapos sa Las Piñas. Yan. Ganda mo na talaga yung summer dito, no? Oh, mala disyerto ngayon dito.
Lawak. Dati may tubig dito. Dagat po to dati. Dagat. Nasunugan po kaya. Tapos itong lupa na parang tinambakan lang to nila. Opo, tinambakan na po sir. Tama po. Bagong tambak lang pala to. Opo. May ipabidibilo po yata. Dating squatter po tinanggal po. At tinanggal yung mga bahay dito. Nasunog po to sir. Tapos tinambakan na po sir. Ah. Kasi yun kasi daanan ng LRT na. Opo. So dati kondo dagat to dati. Opo, dagat po sir dati. Ano po sir? Ano po ay yung tabakan. Parang may purpose po ang gobyerno natin na... Oh, may project sila dito. Opo po sir. Parang ganun sir. Ayun. Anong concern nangangalakal kayo dito? Mainit na Para na. kumita, para mabuhay ng patas. Saan galing yung mga concern? Yung mga Depende po sir sa mga project o sa iba't ibang lugar po sir. maraming mga kon dito yung tinatambak ng mga Opo, yung dito kalakal po, na. yung kalakal po. Pangangarap po ng mga katulad ng Crosspalan. Sige. Kano kadami yung mga bahay na wasak dito? Marami po ba na sunog sir? Marami, alos dikit-dikit talaga, no? Opo. Ano daw kan? Ako lang, parang hindi sinadya yung pagkasunog. Parang hindi sila ginawa. Parang Grabe. accident po sir. Nangyari. Yan guys, yan po yung Cavitex, ano? So yun guys, after nung nasunugan to, hindi na sila nagpatayo ng mga bahay dito. Kasi nga daw may gagawin. Kalawak kan pala to dati kasi napapadaan tayo dyan kabay. Puro tubig lang to dati. Tambakan lang din pala siya. No? So area ng Bacoor. Daanan naman ng train, maliit lang naman yan. Oh, maliit lang. Pwede siguro kalsada sa kabila. No? Anong una nangyari dito na nasunog lang? Kasi may nakita akong mga bahay dito, ma'am. Giniba daw dito para sa LRT. Oo. Okay. Dito, sir, may tao. May tagging na. Kahit yung nasunugan nakataging, pero sa ngayon wala pang relocation. Kami, mga nasunugan, diyan kami. Sa Bacoor kayo na yun, no? Bacoor to, no? Pero anong unang sabi ko daw, meron kayong temporary relocation? Wala. Wala pa? Pero saan na kayo titira ngayon? Kanya-kanya, meron ang upahan, meron nagpatay bahay. Pero nakatanggap na kayo ng financial assistance nung nasunugan? Meron. Meron na. 72. 72 ano ate Edith? Ang natanggap natin lahat-lahat. 70. 72 yun. Gawa ng una yun, ay nasa 10 yata yun. 10. Basta 72 yun. 72. Or may total, basta ganun. Okay. May 30 pa nga, hindi makuha-kuha yung 30. Madali. Kahirapan pa, no? Hindi kami alis. Pag walang relocation, di alis. Talaga, hindi ka pwedeng patayo. Tinanda pa naman ng asawa ko. So, ibig sabihin may gagawin silang project din ay kasi hindi napapatayo, no? So, ito na kung may train na kayo dito, makakarating kayo ng Manila. Oh. Dali na lang sakayan dito kasi may train. Ilang taon na kayo nakatira dito, Nay? Ha? Since birth, 1969? Hindi, 69 years old na siya. Dito talaga siya pinangalan. 70 years ago. Anong itsura nito dati? Asinan daw yan. Asinan lang to. Kasi sa kabila, parang dagat na to, no? Di ba sa kabila dagat, natambakan lang. Nabutan nyo dati na wala pa yung Cavitex, no? Oo. Sir Mel, Yan ang magaganda niya. Si Kenya. wala pa yung Cavitex tayo. Oo. So yun yung update natin dito guys. Abangan natin ako magsisimula pa lang. Temporary pala mga nandito muna yung mga nakatira. Pero napakalawak naman dito. Lawak. Kaya guys, pag nandiyan kayo sa Cavitex, dito yung mga floating. May mga bahay na
Nakatayo sa balsa. Yung iba kasi sa balsa tumitira eh. Ay ka pala sa gilid dito, temporary mo no. At ayun na nga, ito yung mga bahay na nasunugan at hindi na sila makatayo dahil may gagawing project. So yung LRT1 Cavite Extension ay somewhere dito dadaan. May mga ilang bahay dito na giniba na rin